Billionaires Instant Bride, Part 55. Hindi ko mapigilang matawa sa mukha ni Uriel habang tinutulungan niya ako maghugas ng mga plato. Bawat hagod niya ng sponge sa plato ay may kasamang dabog habang nakasimangot. Halos magtagpo ang mga kilay niya habang titig na titig sa plato. Ayos ka lang ba? Inosenteng tanong ko para mas lalo siyang inisin. Wala ka yata sa mood. Dagdag ko pa kaya napatingin na siya sa akin at pinaningkitan ako ng mata. Are you seriously asking me that? Tanong niya bago ko inarapan. Really, ha? Nakagat ko ang labi ko para pigilan ang sarili kong matawa. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Mahirap na kapag natawa ko. Siguradong mas maiinis lang siya sa akin. Alam kong naiinis siya sa akin dahil sa nangyari kanina. E ano bang magagawa ko? Alam nga namang hayaan ko siyang magpatuloy at mahuli kami ng kapatid ko, pati na ng mga kaklase niya. Ikaw na munang maghugas nito. Ihanda ko lang sa sala dahil baka biglang dumating ang mga klase ni Pinky. Paalam ko sa kanya at mabilis siyang iniwan. Hindi naman ako takot na makabasag siya dahil gawa sa plastic ang mga baso at plato namin. Ilang sandali lang nga matapos kong marinisan ang sala ay dumating na si Pinky kasama ang dalawang babaeng kapareho niyang naka-uniforme. Ate, mga classmate ko, gagawa lang kami ng project. Bunga niya sa akin pero tumagos ang tingin niya sa may kusina kung nasaan si Uriel. Pagkatapos ay mabilis siyang lumingon sa mga klase. Nandito si Kuya Uriel? Ayaw niyong maniwala ha? Maniwala saan? Panguusisa ko. Ngumisi sa akin si Pinky na sobrang gwapo ng mamanliligaw mo ate. Sagot niya at inaya na ang mga klase na pumasok. Kuya Uriel, tawag niya rito. Sasabat na sana ako dahil baka masungitan siya ni Uriel pero hindi ko na itinuloy nang makita kong lumingon si Uriel at matamis na nakangiti. Yes, ang gwapo nga. Rinig kong sabi ng isang kaklase ni Pinky sa isa pa. Parang artista. Kita ko ang pag-arko ng labi ni Uriel habang nakatingin sa mga klase ni Pinky. Siguro'y narinig niya ang mga sinabi nito. Iniwan niya ang mahugasin sa lababo at lumapit sa sala. Are you Pinky's classmates? Tanong niya sa mga to. Yes po. Uriel, may trabaho ka pa ron. Singit ko dahil baka hindi pa makapag-focus ang mga klase ni Pinky sa gagawin nila. Tara na, balik na tayo ron at maghanda rin tayo ng hapunan. Dagdag ko at marahan siyang itinulak pabalik sa kusina. Nang makalayo kami sa sala ay nawala na ang ngiti niya at napalitan na naman ng simangot. Don't talk like you didn't do anything wrong to me. Bulong niya at gumuso. Don't touch me too. Muli kong nakagat ang labi ko dahil sa inakto niya. Nagtatampo ka ba sa akin? Pilit kong pinipigilan ang tawa ko. Hindi. Bakit naman? Malamig niyang tugon at muling pinagtuunan ng pansin ang mga hugasin. O okay, o talagang sabi dahil lalabas na talaga ang tawa ko. Mabilis na akong tumalikod sa kanya at inatupag ang mga sangkap sa lulutuin ko mamaya. Gabi na, nakauwi na ang mga klase ni Pinky at narito na rin ang lahat ng miyembro ng pamilya namin, pati na si Logan. Pero heto pa rin si Uriel at tila nagtatampo pa rin sa akin. Kanina pa niya ako hindi kinakausap ng maayos. Isang salita lang sinasabi niya sa tuwing kinakausap ko siya. Ihanda niyo ng hapag at makakain na tayo. Utos ni Mama kina Pinky at Chester, sabay upo niya sa sala at bukas ng TV para manood ng balita. Kumusta pala ang benta sa palengke, Ma? Tanong ni Clifford. Balita ako ang dami raw dumagsa para bumili sa pwesto natin Kita ko kung paano umisi si Logan habang hinihintay ang sagot ni Mama. Nasa sala siya kasama sina Mama at Papa, habang ako naman ay nasa kusina at hinahango ang niluluto ko. Naku, halos maubos ang paninda ko. Kahit toyo at suka ay binili nila ng maramihan. Sagot ni Mama at matamis na ngumiti. Unang beses kong makabenta ng ganun karami. At lahat ng yun ay dahil kay Logan. Kaya maraming salamat, iho.
Anya bago binalingan ang lalaki. Walang anuman po, tita. Masaya po ako na nakatulong ako sa inyo. Magalang nitong sagot. Abay, mabuti ka pa, Cynthia. Ang si Tisoy ay hindi malang nakatulong. Nailing na sabi ni Papa. Puro kapalpakan ng dala. Alam nyo na ngang hindi marunong, pinilit nyo pa. Sabat ko sabay lapag ng pagkain sa mesa. At wala rin naman po sa usapan natin na pagtatrabahuhin nyo sila. Dagdag ko bago tiningnan si Uriel na nasa gilid lang ng kusina at nakaupo sa monoblock. Anong nangyari kay Kuya Ate? Tanong ni Jester. Bakit parang tulala siya? Nagkibit balikat lang ako kahit na alam ko naman ang sagot. Alangan namang sabihin ko sa kapatid ko ang totoong rason, di ba? Kuya, ayos ka lang? Tanong ni Clifford sa kanya sabay hawak sa balikat nito. Bakit po parang malungkot kayo? I'm fine, Clifford. Tugon nito at pilit nang umitilang ng matamis sa kapatid ko. Okay lang naman pala eh. Sabat ni Papa bago siya tumayo. Kumain na nga tayo at nang ako'y makapagpahinga na. Pagod na pagod ang katawan ko. Dagdag niya. Mas mabuti pa nga habang mainit pang ulam. Segunda ko. Habang kumakain kami ay silogan ng bida ng usapan. Tuwang-tuwa sila mama at mga kapatid ko sa kanya dahil sa nangyari kanina sa palengke. Gusto ko rin sanang maging masaya para sa kanya. Kaso hindi ko magawa-gawa dahil iniisip ko si Uriel. Kahit hindi niya sabihin, alam kong naapektuhan pa rin siya sa mga sinasabi ng mga magulang ko. Dapat nga ay matuwa pa ako dahil umaayon sa plano ko ang nangyayari na madismaya siya sa akin at sa pamilya ko. At nang umuwi na siya sa kanila para ma-enjoy ko ng lubos ang bakasyon ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako naaawa. Kumain ka pa. Sambit ko sa kanya sabay lagay ng piraso ng karne sa plato niya. Tumingin siya sa akin at mabilis akong inirapan. Napailing na lang ako sa ginawa niya at pasimpleng napangisi. Baliw talaga. Pagkatapos kumain ay sinabihan ko sina Logan at Uriel na mauna nang magugas ng katawan at nang makapagpahinga sila. Sila pa sana ang maghuhugas ng pinggan pero pinigilan ko na sila dahil mga bisita ko sila. Naunang maghugas ng katawan si Uriel. Pagkatapos niya agad siyang dumiretso sa kwarto at hindi na lumabas kahit pa nang matapos si Logan. Kaya naman ay nagdesisyon na kung puntahan siya sa kwarto dahil mukhang seryoso talaga ang pagtatampo niya o baka may mas seryosong rason pa. Uriel? Tawag ko sa kanya nang madatnan ko siyang nakahiga sa kama ko. Tumabi ako sa kanya kahit hindi niya ako kinikibo. Okay ka lang ba? Oo, tipid niyang sagot. Did something happen? Tanong ni Logan na inaayos ang higaan sa sahig. Bakit parang wala yata sumudyan? Hindi ko nga rin alam eh. Pagsisinungaling ko. Kanina ko pa nga siya tinatanong pero hindi naman siya sumasagot ang maayos. Ganyan talaga yan. Hayaan mo na lang. Pagpaparinig niya. Sige natin, magugas ka na rin at nang makapagpahinga ka na. Pag-iiba niya ng usapan bago nilapitan si Riel. Doon ang higaan natin ha? Anya bago nagpaalam na lalabas muna para umihi. Agad kong kinuha ang pagkakataon na yun para kausapin ang nagtatampong bokong. Naiinis ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi. Kung hindi, bakit ganyan ka? Hindi nga. Sorry, sabi ko sa kanya. Sorry kung nabitin ka. Dagdag ko bago mas lumapit sa kanya. Babawi ako sa'yo. Pahabol ko bago siya hinalakan sa pisngi sabay tayo. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. Kaya mabilis akong umalis bago pa man niya makita ang pamumula ng mukha ko dahil sa iya. Pagkalabas ko ay nakita ko sila mama at papa sa sala. Kaya naman minabuti kong puntahan sila at kausapin. Ma, pa. Pagkuha ko sa atensyon nila bago ako umupo sa tapat nilang dalawa. Huminga ako ng malalim para mag-ipon ng lakas ng loob para sabihin ang gusto kong sabihin sa kanila. Bakit nak? Tanong ni mama. May gusto lang po sana akong sabihin sa inyo at sana'y huwag po ninyong mamasamain. Tugon ko bago pinaglaruan ang mga daliri ko dahil hindi ko alam kung papaano ko sasabihin sa kanila nang hindi sila mau-offend. Ano ba yun? Tanong naman ni Papa.
Marahan akong tumango at muling huminga ng malalim. Tungkol po kina Logan at Uriel. Sagot ko. Alam ko pong ang gusto lang ninyo ay masigurong sa tamang lalaki ako mapupunta. Panimula ako bago ngumiti sa kanila. Sinong magulang ba naman ang hindi gugustuhin yun, di ba? Tama, pagsang-ayon ni Papa. Na-appreciate ko po yun. Marahan akong bumuga ng hangin para bumelo. Pero po sana, hayaan niyo akong gawin yun. Ang pumili ng kung sino ang para sa akin at ang hindi, dagdag ko. Kasi Pa, malaki na ako. Alam ko na po kung ano ang tama at mali. Kung ano makakabuti para sa akin. Kaya sana po ay ibigay niyo na sa akin yun. Ang pagkilati sa kanilang dalawa. Nakagat ko ang labi ko nang hindi sila agad na sumagot. Alam kong hindi nila agad maiintindihan ang sinasabi ko. Kasi po, hindi naman po tama yung ibang ginagawa niyo. Prangkang sabi ko bago tiningnan si Papa. Kanina pa, imbis na turuan mo ng maayos si Riel para matuto, hinayaan mo pa siyang mapahamak. Huminga ako ng malalim dahil ang hirap palang kumprontahin ang mga magulang. May damdamin din naman po yung tao pa. Kahit pa sinasabi nilang okay lang, alam kong hindi. Siya naman tong mapilit Giit niya pero umiling ako sa kanya. Ang usapan natin ay kikilalanin niyo. Hindi niyo naman siya makikilala sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya. Pagpapaalala ko sa naging usapan namin. Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Paano kung napahamak siya? Anak, sinusubukan lang ng papa mo ang determinasyon ni Riel. Gusto lang niyang sukatin kung hanggang saan ang kagustuhan nitong makuha ang loob niya. Namin, sabad ni Mama. Ako naman ang hindi sumagot. Hindi ako sang-ayon sa sinabi nila. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko to ino-open up sa kanila Gaya po ng sabi ko, ibigay niyo na lang sa akin yun. Hayaan niyo na po ako na siyang mamili kung sino ang para sa akin. At kapag naroon na po, tsaka ko ihaharap sa inyo. At pangako, kapag nakita kong hindi kayo kayang respetuhin ng lalaking papakilala ko sa inyo, ay hindi ako magdadalawang isip na iwanan siya. Ikaw ang bahala, sabi ni Papa bago siya tumayo. Matutulog na ako. Dagdag niya at mabilis na umalis at pumasok sa kwarto nila. Napabuga na lang ako ng hangin. Expected ko nang maging ganoon ang reaksyon ni Papa, kaya hindi ko na lang masyadong binigyan pansin. Alam kong naiintindihan niya ang punto ko. Hindi lang niya magawang sumang-ayon agad-agad. Hayaan mo na munang Papa mo, nak. Sabi ni Mama bago siya tumabi sa akin at hinawakan ang kamay ko. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin sa amin, nak. Alam ko na minsan ay sumusobra na rin ng Papa mo. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ginagawa niya lang yun dahil ayaw kanyang masaktan. Mahal na mahal ka ng Papa mo, kaya niya nagawa ang mga bagay na yun. Dagdag niya bago ako nginitian. At gusto ko lang din sabihin sa'yo na proud ako sa'yo na nasabi mo sa amin ang gusto mong mangyari. Maraan niyang pinisil ang kamay ko. Kanina nga'y nag-usap kami at nagpalitan kami ng opinyon tungkol kina Logan at Uriel. Pagtatapat niya kaya napatingin ako sa kanya. At alam mo ba? Sinabi niya sa akin na kahit sino sa dalawang mapili mo ay okay lang sa kanya. Kahit daw walang alam sa gawaing bahay at sa bukid si Uriel, ay alam niyang hindi ka rin ito sasaktan, gaya ng tingin niya kay Logan. Kaya kung sino man sa kanila yung sasagutin mo, ay malugod niyang tatanggapin dahil sigurado siyang kaya kanilang tratuhin at pahalagahan ng masigit pa sa nagagawa niya. Hindi ko inaasahan yun, kaya hindi ako agad nakasagot sa kanya. Sinabi niya yun, Ma? Tumango siya sa akin at ngumiti. Oo, ako naman, kahit na sino sa kanila o kahit na wala pa sa kanila ang magiging nobyo mo, ayos lang sa akin. Suportado kita sa kung ano man ang desisyon mo. Kung sino ang taong mamahalin mo, ay mamahalin ko rin at ituturing bilang anak. Napangiti ako sa sinabi niya. Salamat, Ma. Sagot ko at niyakap siya ng mahigpit. Ang sarap sanang damhin ng mga sinabi ni Mama sa akin. Kung nagkataon lang, na totoo ngang may nanliligaw sa akin. Kung hindi lang sana pagpapanggap ang ginagawa namin.
Nag-usap pa kami saglit ni Mama tungkol sa ibang mga bagay-bagay bago ako nagpaalam na papasok na sa kwarto para matulog dahil late na. Pagkapasok ko sa kwarto ay akala ko'y tulog na ang dalawa. Pero nadatnan ko si Uriel, nagising pa ang diwa. Mabilis siyang lumiyon sa akin nang marinig niya ang pagbukas ng pinto. Nang magtagpo ang mga mata namin, ay pasimple niya akong inirapan habang nakanguso, sabay talikod sa akin at talukbong ng kumot. Napabuga na lang ako ng hangin at napailing. Ano ba tong lalaking to? Kung magtampo ay daig pa ako. Humiga ako sa kama at umusog ako sa parte na malapit sa kanya. Uriel, mahinang tawag ko. Galit ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi. Malamig niyang sagot. Sinabi mo kasi nababawi ka. Dagdag niya bago siya bumaling sa direksyon ko. Ha? Anong babawi? Inosenteng tanong ko dahil wala akong maalalang may sinabi akong ganun. You told me na babawi ka. You said it before you kissed my lips. Paalala niya bago seryosong tumingin sa akin. Marahang bumukas ang bibig ko nang maalala kong sinabi ko ngayon. Pero hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Magpapaliwanag pa sana ako, pero inunahan niya ako. Don't worry, hindi kita sisigilin dito. I'll do it when we get back to the mansion, where no one can disturb us. I will make sure you will pay for what you did. Matigas siyang sabi bago nalingkit ang kanyang mga mata, sabay lapit sa akin at bumulong. Billionaire's Instant Pride, Part 56. Did you enjoy your vacation? Tanong sa akin ni Uriel habang nagmamaneho. Saglit niya akong tiningnan bago niya ibinalik ang focus sa daan. Yes, mabuti na lang talaga at umuwi kayo ni Logan. Diretsong sagot ko sa kanya sabay ngisi. Kung hindi kayo umuwi, baka na-stress lang ako buong linggo. I'm glad I was able to enjoy the last 3 days. Do you really consider me as a stressor? Anya at saglit na tumingin sa akin habang nakakunot ang noo. Somehow, prangkang sagot ko. At bago pa man siya makapagsalita ay inunahan ko na siya. But I also enjoyed your company. Which one's company did you enjoy the most? Tanong niya sa akin. Which one between me and Logan did your family like the most? Is that even a question? Mabilis kong sagot at nakita ko ang bahagyang pag-urong ng ngisi niya. Siguro iniisip niya na si Logan ang isasagot ko. But he's wrong. Kayong dalawa. I and my family enjoyed both of your companies. Bahagyang tumagilid ang ulo niya habang naniningkit ang mga mata. Tila ba'y nag-iisip kung maniniwala sa sinabi ko. Bakas na bakas sa mukha niyang pinipilit niyang maniwala. Really, ha? Yup. Sigunda ko at ngumiti sa kanya. Pinapasabi rin pala ni Papa na sorry sa mga pinagagagawa niya sa'yo. Pahabol ko. It's all fine, Christine. Pakisabi kay Tito na wag niya yung isipin pa. Paninigurado niya at saka matamis na ngumiti sa akin. I actually had fun. It was a good experience, especially the part where I chased by Raging Carabao. Dagdag niya at natawa na lang sa sarili, sabay iling. But I really thought I'd die. Napangiti na lang din ako sa mga sinasabi niya. Mukhang hindi naman siya nagsisinungaling. Dalawa lang kahit na anong bakas ng pagpapanggap sa mukha niya. Thank you. Sambit ko sa kanya. It was so random that he looked at me with furrowed brows. For what? Ngumiti ako sa kanya ng matamis. For not complaining about the lifestyle. Our house, the food, the bed, everything. Paliwanag ko sa kanya. Why would I do that? Tugon niya at marahang umiling. I know that's the best your family could offer us of the moment. Kaya hindi na ako naghahangad ng higit pa. Because if you could give us more, then you should have done it already, right? Paliwanag niya at matamis na ngumiti. I may have grown up from a well-off family, but my lolo told me to always appreciate and respect things. Hindi ko mapigilang mapangiti sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na may ganitong side pala si Uriel. This adorable and respectful side. It was a side I never knew. I never needed to see.
Well, you're lucky you were raised by such a wonderful lolo. Sagot ko sa kanya. You should thank him for that. Bigla siyang natigilan at marahang tumango. Yeah, I'll tell him that when I feel like doing so. Sagot niya. You see, I somehow grew a little distance from him. I don't know, but there is this little wall between us that just pop out of nowhere. Paliwanag niya. Marahan akong tumango sa kanya bilang tugon. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag sa akin kung ano ang tinutukoy niya. Naiintindihan ko. Nakikita ko rin naman ang distansyang sinasabi niya. So, when do you plan to break that little wall? Tanong ko. Kailangan ko kasing malaman ang sagot niya para masabi ko kay Lolo. Kasali ito sa mga kailangan kong i-report sa kanya. I don't know. Sagot niya at pansin kong hindi siya komportabling pag-usapan yun. Maybe when he gives me my inheritance. Anya at Mimisi. I think that will resolve everything. Tingin mo? Mabilis kong tugon. Hindi siya agad nakasagot. Blanko siyang napatitig sa daan bago nagkibit balikat. Baby, I don't know. Okay, tumango na lang ako sa kanya at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ay sumandal ako sa upuan para sana ipikit ang mga mata ko dahil wala na rin naman kaming pag-uusapan. Pero naudlot yon nang maramdaman ko ang pagpatong ng palad niya sa hita ko. Agad akong napatingin sa kanya na nakakunot ang noo. What are you doing? Tanong ko sabay alis ng palad niya. Do I really have to explain it? I'm touching your leg. Anya bago muling ipinatong ang kamay niya pero inalis kong muli. Alam kong inihipuan mo ko. Sagot ko sabay gabay ng kamay niya sa manibela. I'm asking you why are you doing it while you're driving? Paglilinaw ko sa kanya at gusto ko na lang siyang irapan sa pagiging pilosopo niya. Because I want to. Anya, paano pag sinabi kong ayaw ko? Then I'll stop. Mabilis niyang tugon. Ganun lang kasimple. I respect you and I give importance to consent. Kaya hindi ko itutuloy kapag ayaw mo. Really? Bakit hindi ka tumitigil sa tuwing sinasabihan kita ng stop? Tanong ko at bahagyang nangunot ang noo. Because you didn't bend it. Agarang sagot niya. I didn't feel like you really wanted me to stop, so I didn't. If you have just said it with conviction and emphasis, I'd certainly stop. Paliwanag niya sa akin. Marahan akong napatungo sa sinabi niya. So, kailangan ko lang palang sabihin ng madiin. Okay, I'll remember that. Pero huwag mo naman akong tanggihan palagi. Hirit niya sabay dahan-dahang hininto ang sasakyan. Tumingin siya sa akin at bahagyang umuso. Hindi pwede yun. At bakit hindi? I can say no whatever I want to. Rason ko. Mariin siyang umiling. Baka nakakalimutan mo ang sinabi mo sa akin. Anya at naringkit ang mga mata. You promise me na babawi ka. Punto niya at mas lalo pang naringkit ang mga mata. Akala mo nakalimutan ko na? Napamura ko sa isipan ko dahil ako mismo ang nakalimot doon. Isa pa, hindi naman yun yung tinutukoy ko nung sinabi kong babawi ako. Sambit ko sa kanya bago tuluyang sumandal sa upuan. Ganun ang pagkakaintindi ko. Sabi niya bago muling pinaandar ang sasakyan. You're lucky I have a meeting to chase. Dahil kung nagkataong bakante ang schedule ko ngayong umaga, I would have fucked you in this car right now. Nakangisi niyang sabi. Mamaya ko na lang yun sisingilin. Make sure to get yourself ready and wear one of those lingeries I bought for you. Sandali. Pigil ko sa kanya dahil mukhang wala siyang preno. Hindi ako obligadong gawin ang gusto mo. And you can't just do anything you want. Tutol ko. Then I'll make you. Simpleng tugon niya. Makikita mo mamaya. Nakarating na ako sa mansyon. Hindi na ako naihatid pa rito ni Uriel dahil kinailangan na niyang pumunta sa opisina para makahabol siya sa isang importanteng meeting. Nagtaksi na lang ako papunta rito na siyang labis na ikinagalit ni Lolo Henry. He could have just asked someone na sunduin ka sa inyo kung hindi ka rin naman niya iyahatid dito. Nailing na sabi nito. Narito kaming dalawa ngayon sa sala.
Ipinaakyat niya lang ang gamit ko kay Becky. Ayos lang po yun, Lo. Sambit ko sa kanya. Napabuga na lang siya ng hangin sabay iling. Anyway, how was your vacation? Tanong niya. I heard you made Uriel do some things that he hasn't tried before. Dagdag niya, kaya bigla akong napulunok dahil hindi ko mapigilang kabahan. Baka kasi hindi niya magustuhan ang maipinagawa ni Papa sa apo niya. Okay naman po. Sobrang nag-enjoy po ako. Sagot ko sa kanya at pinilit na humiti. And yes po, pinagsaka ni Papa si Uriel. Pag-amin ko. Really? Umaliwalas ang mukha niya nang marinig ang sagot ko. Baka sa ekspresyon niya ang kasabikan. Kailaki rin ang ngisi niya kaya tuluyang nawala ang kaba ko. I thought he just made those up to brag to me. Anya at tumangutangu pa. Ano po palang sinabi niya? Curious kong tanong. He told me he was able to maneuver a carabao to plow the rice field. Sagot niya. And that your father was so surprised how good he was with it. Dagdag niya at mukhang proud na proud pa. Mas lalo tuloy nahilaw ang ngiti ko dahil sa nalaman. Hindi ko tuloy alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo o hahayaan ko na lang na bumilib siya sa kasinungalingan ng apo niya. Ganun po ba? Yes, he really is such a skilled man. Manang-mana sa akin. Anya at sinakyan ko na lang siya. Nag-usap pa kami ng mga naging karanasan ng apo niya sa lugar namin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, liban na lang sa mga ginawa ni Logan. Pansin ko kasi wala siyang nabanggit tungkol sa lalaki. Kaya napaisip ako na baka hindi niya alam na kasama namin to sa bahay. Pagkatapos naming mag-usap, ay nagpaalam na ako sa kanya na aakyat muna ako sa taas para makapagpahinga. Ngayon ko lang kasi naramdaman ang pagod at kakulangan sa tulog nang makabalik na ako rito sa mansyon. At isa pa, kailangan ko rin ng sapat na enerhiya mamaya dahil alam ko na kung ano ang naghihintay sa akin. Napabuga na lang ako ng hangin bago pabagsak na humiga sa kama. Paniguradong puyat at pagod na naman ako nito mamaya. Sana lang ay makaya ko nang sabayan ang mga gagawin namin mamaya.